Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. Kung kayo po ay wala dito 2 Sundays ago, I talk about Samson and I feel the need to nadugtungan yung topic na yun. So may part 2 tayo ngayong araw na ito at baka hindi kayo excited pero ako excited na. At kung ngayon pa lang hindi na kayo nag-amen, I wonder mamaya lalo na siguro. Okay? Kaya nga pinangunahan ko na kayo para sa inyo ang topic natin for today. Kakausapin kayo ng ating Panginoon. Amen? So let's dive right into the Word of God. Let's ready our hearts. Buksan natin ang ating mga puso. Ihanda natin ang ating mga puso sa sasabihin ng Panginoon sa atin. Let us pray. Panginoon, nakahanda po kami sa anumang bagay na sasabihin nyo, maging diretso ka sa amin. Alam kong kilala mo kami. Alam mo ang laman ng aming puso. We could be smiling on the outside, but you know how broken we are on the inside. So God, do something that I cannot do. Touch the heart of these people, O God, and allow their lives to be changed. We want to leave this place empowered, strengthened, anointed, and encouraged by your word. So do your thing, God, and transform us. In Jesus' name we pray. Everybody shout. Amen. Let's open up our Bibles to Judges chapter 13, the same verses that we read 2 Sundays ago. And I hope that through these verses, mangusap muli ang Panginoon sa atin. Are you ready, church? Amen. Judges 13 verse 2. In those days, a man named Manoah from the tribe of Dan lived in the town of Zorah. His wife was unable to become pregnant, and they had no children. So the angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son. Now see to it that you drink no wine or other fermented drink, that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son, in whose head is never be touched by a razor." Sa Tagalog, magkakaroon ka ng anak na hindi mo pwedeng gupitan. Because this boy is to be a Nazirite. Everybody shout, Nazirite. Nazirite. Ano ibig sabihin ng Nazirite? Dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. Fast forward verse 24. When her son was born, she named him Samson, and the Lord blessed him as he grew up. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, pinamagatan kong the Samson Syndrome. The Samson Syndrome. Everybody shout Samson. Maaaring pamilyar na sa inyo yung pangalang Samson, kasi kahit hindi po kayo born-again Christian, narinig nyo na po siguro ito, nakakita na kayo ng muscular figure na pinangalan ng Samson. Pero ang biblical narrative po ng story ni Samson ay hindi lang po informative, kundi napakarami ho nating matututunan. Although malungkot, pero napakaganda po mga lesson ang ating matututunan dito na nasimula na po natin 2 Sundays ago about our message called Feelings Are Dangerous. And I believe with all my heart na ang ating pong part 2 ngayong araw na ito ay magbibigay ho ng makabuluhan at makakatulong ng mga principles in the Word of God upang ang bawat isa ho sa atin ay maging kagamit-gamit sa pagtawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Now, si Samson po ay tinuturing na pinakahuling judge ng nation of Israel. Hindi po yan katulad ng judge natin ngayon. No? Yung judge natin ngayon sa judiciary, ibang-iba ho noon. Sapagkat yung judge ho noon ay tinuturing na parang tribe leader, parang presidente ng kanilang bansa. As si Samson po, ang pinakahuling judge bago pumasok ang monarchy type of government kung saan nagkaroon ng hari. So from Samson, ang sumunod na po ay si King Saul, bago si King David. So makikita niyo po yung progression mga kapatid, na si Samson, na bilang judge ng nation of Israel, ay naghari sa kanyang bansa for 20 years. Ilang taon? 2 decades, 20 years. At si Samson po ay kinukonsider to be the strongest man that the world has ever seen. Pagdating sa kanyang physical stature, hindi ko alam kung sino yung pinakakilala niyong bodybuilder na pinakamalaking katawan, pero si Samson ang kinukonsider ng scripture na pinakamalakas na Bible character in all of the Bible.
sa Old Testament, kasi sa New Testament meron na si Matthew. 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 I got you there. Biro lang pero si Samson ho talaga. Okay? Although si Samson, kilala natin sa pagiging muscular, may mga gym na ipinangalan kay Samson. Pag binasa niyo po yung kanyang story, 3 chapter lang sa Bible from Judges 13 to Judges 16, nakakalungkot po yung kanyang storya. No? Bagamat nagsimula sa isang milagro, nagtapos sa isang trahedya. It started with a miracle, but it ended up in tragedy. Hindi rin maganda description sa kanya ng Bible at description ng mga Bible scholars sapagkat si Samson po ay tinawag na promiscuous. Ibig sabihin, paiba-iba ho ang kanyang babae. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic today. Okay? Tinuring siyang promiscuous sapagkat paiba-iba ang kanya naging asawa. Praise God. Paiba-iba ang kanya naging babae. Tinawag din ho siya ng ibang Bible scholar na self-entitled. Siya po ay tinawag na violent, arrogant, at kung ano-ano pa. Bagamat nagsimula sa isang milagro, kung saan ang kanyang nanay ay hindi magkaanak, pero supernaturally ang Diyos, walang imposible sa kanya, ang kanyang nanay ay nagkaroon ng anak, nag-end ang kanyang buhay sa isang tragedy. He has everything. Lahat ng bagay meron na siya. After all, siya ay pinili ng ating Panginoon para maging deliverer ng nation of Israel. But in the eyes of the Lord, although sa tingin ng tao nasa kanya na ang lahat, pero sa mata ng ating Panginoon, He's empty. He went from bad to worse. Hindi na maging maganda ang kanyang story. At yung mga lessons na natutunan natin past 2 Sundays, at yung lesson na matututunan natin today, naniniwala ako na may potential na makapagpabago ng ating destiny. How many among you are excited to learn today? So makikita nyo mga kapatid, itong si Samson, pinili ng Panginoon to be a deliverer of the nation of Israel mula sa pagkaalipin ng mga Philistines sapagkat sila po ay alipin for 40 years. Isa ito sa pinakamahabang captivity ng nation of Israel, 40 long years. Hindi sila dumulog kay Lord, hindi sila nag-pray sa Panginoon, pero God is merciful, kahit hindi nila pinag-pray, ginawa ng Panginoon, pumili siya ng isang tao na magre-rescue sa kanila sa kanilang pagkaalipin. Sino yon? Si Samson. Yun nga lang, itong si Samson, hindi siya katulad ng normal na lalaki o normal na tao. Sapagkat si Samson ay ipinanata. Ibig sabihin, meron siyang vow na sinusunod. Sapagkat siya po ay Nazirite. Tingnan niyo itong verse 5. Ang sabi ng scripture, itong ipapanganak na bata ay Nazirite. Everybody say Nazirite. Okay, sabi niya the boy is to be a Nazirite. Ibig sabihin, yung purpose at assignment niya ay nakadepende sa kanyang vow. At ano yung kanyang purpose? Siya ang maglilid, siya yung mangunguna sa kalayaan ng kanyang bansa mula sa pagkaalipin ng mga Philistines. Yun nga lang, pag ikaw ay Nazirite, ulitin natin, Nazirite? Pakibanggit uli malakas. Pag ikaw ay Nazirite, meron kang 3 bagay na hindi pwedeng gawin. Una, kapag ikaw ay Nazirite, hindi ka pwedeng lumapit o humawak ng kahit anong patay. Number 2, ang Nazirite, hindi pwedeng uminom ng alak. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng maging Nazirite. At pangatlo, ang Nazirite, hindi pwedeng magpagupit ng buhok. Ano yung 3 uli? One more time. Sabay-sabay, importante ito. Ano ang 3 restriction ng Nazirite? Una, hindi siya pwedeng humawak o lumapit sa anumang patay, hayop man o tao. Pangalawa, bawal siyang uminom ng alak. Actually, yung ibang Nazirite, hindi pwedeng humawak kahit grapes lang. Okay? At pangatlo, ang Nazirite, hindi pwedeng gupitin ang kanilang mga buhok. Parang hirap-hirap, ano? Kasi yung katabi mo sa kanan at kaliwa, parang hindi magko-qualify dito pag ito ang restriction nila. Correct, mga kapatid? Pero, hindi ito imposible sapagkat si Samuel sa Bible, Nazirite din siya. At hindi siya katulad ni Samson. Si Samuel, hanggang mamatay si Samuel, natupad niya yung kanyang vow. Pero si Samson, hindi niya natupad yung kanyang vow. Kasi si Samson, although siya ay Nazirite, meron siyang napakahalagang purpose. Ano yun? Maging representative ng kanyang bansa patungo sa kanilang paglaya. Ibig sabihin, yung kanyang set apartness, yung pagkakabukod sa kanya ng ating Panginoon, hindi lang naman puro hirap, kasi meron din naman kapalit yun. Kapag na-observe niya yung 3 requirements na ito, ang sabi ng scripture, magkakaroon siya ng kakaibang lakas. Parang superpower. Meron siyang kakaibang physical strength na hindi kayang pantayan ng kahit sino. Yun nga lang, pag nawala siya sa purpose, mawawala yung power. If you go outside the purpose, you will go outside the power of God.
And just like Samson, katulad ni Samson, bawat isang Kristiyano sa atin ay sinet apart din ng Panginoon. Ibinukod din ng Panginoon para sa iisang purpose at assignment. Hindi ko alam kung ano ang assignment ng Panginoon sa inyo, pero definitely iba sa assignment ko. Yung assignment ko, yung purpose ko, iba sa assignment at purpose mo. Amen? Hindi ka pwedeng maging ako at hindi ako pwedeng maging ikaw sapagkat bawat isa sa atin may layunin at purpose ang Panginoon na nais po niya na malakaran ng bawat isa sa atin. At ang kagandahan nito, yung purpose ng Panginoon sa iyo, hindi lang para sa iyo. It includes you, but it's not just about you. Naunawaan niyo mga kapatid, katulad ni Samson, ang purpose ng Panginoon sa kanya, kaya siya binigyan ng lakas, ay para manguna siya sa paglaya ng entire nation of Israel. So ibig sabihin, yung kanyang power, hindi para sa kanya. Ibinigay sa kanya, kasama siya doon, pero yung kanyang kapangyarihan ay hindi niya dapat gamitin sa ibang bagay, kundi para mapalaya niya ang kanyang buong bansa. Ulitin natin, the purpose of God in your life is not just about you. It includes you, but not just about you. In fact, the purpose of God in your life is always through you. Tagalogin ko, ang layunin ng Panginoon laging sa pamamagitan mo. Ibig sabihin, pinagpala ka ng Diyos para sa pamamagitan mo mapagpala yung iba. Binigyan ka ng Lord ng anointing para sa pamamagitan mo matulungan yung ibang tao. So, ibig sabihin, yung talents, yung gifts, yung calling, yung assignment ng Panginoon sa iyo, is not just for your own benefit. You are talented not just for yourself, not just to make money, but to make a difference. Amen? Our purpose is not just to make a living. Our purpose is to make an impact. Not just even to make an impression, but to make an impact in the world that we live in. Ibig sabihin, hindi ka basta pagpapalain lang ng Panginoon for you. Pinagpapala ka ng Panginoon para yung ibang tao ay mapagpala din. Now, kay Samson, ano ang kanyang kondisyon? Pinalakas si Samson para i-deliver ang buong nation of Israel. Yun nga lang, yung lakas na dapat ginagamit niya para pangunahan ang kanyang bansa, ginamit niya sa paghahabol ng babae. Sabihin mo ulit sa katabi mo, talagang parang ikaw topic ni Pastor ngayon. Okay? Na although, si Samson ay kilalang kilala sapagkat si Samson ay malakas sa harapan ng mga lalaki, pero si Samson din ay mahina pagdating sa mga babae. In fact, ang mga kalaban niya, ang mga Philistines, masyado silang puzzled and baffled kasi nagtataka sila kung bakit kahit anong gawin nila, parang hindi nila matalo-talo itong si Samson. Kaya ang ginawa nila mga kapatid, binayaran nila ngayon itong si Delilah na inakala ng ibang kalab team ni Samson, sapagkat itong si Delilah, hindi niya kalab team, espiya itong si Delilah, na binayaran ng mga Philistines ng 5,500 silver coin para alamin ni Delilah saan nanggagaling yung lakas ni Samson. And today, aalamin natin, sa buhok nga ba nakasalalay yung power na meron si Samson? O may iba itong pinanggagalingan? Basahin po ninyo itong Judges chapter 16 verse 4. Basa po, sabay-sabay. Sometime later, Samson fell in love with a woman named Delilah, who lived in the valley of Zorek. So the rulers of the Philistines went to her and said, "Entice Samson to tell you what makes him so strong, and how can he be empowered and tied up securely? Then each of us will give you 1,100 pieces of silver." So pinalibutan siya ng 5 elder ng mga Philistines. Sabi nila, bawat isa sa amin magbibigay ng 1,100. Kung malalaman mo kung saan galing ang lakas ni Samson. So kung 5 sila, 1,100 times 5, 5,500. So ibig sabihin, magbabayad sila ng 5,500 para alamin kung saan nanggagaling yung lakas ni Samson. So si Delilah, kasama ni Samson sa bahay, pero ang objective ni Delilah, hindi para isupport yung kanyang asawa, kundi para alamin ang kanyang kahinaan. Ibig sabihin, si Delilah ang pagpapatuloy ng pagbagsak ni Samson. In fact, kitang-kita natin sa storya na si Delilah ay gold digger. Ang habol niya lang kay Samson, yung kanyang pera. Yung pera na makukuha niya kapag alam niya kung ano ang pinaguhugutan ng kanyang kapangyarihan. Bakit nga ba napakalakas ni Samson? At yung problema ni Samson sa mga babae, sapagkat hindi niya lang naging problema yung unang naging asawa niya, kasi kung titignan niyo talaga yung story ni Samson, talagang promiscuous naman talaga, kasi kahit sa prostitute, pumapatol siya, na dapat hindi niya ginagawa, alam niyang mali, pero itinutuloy niya pa rin,
paulit-ulit at iba-iba ang kanya naging asawa, hanggang pagdating dito kay Delilah, mga kapatid, na although si Samson ay may problema sa babae, pero yung problema ni Samson sa babae ay hindi niya lang problema kay Delilah, kundi problema niya sa Panginoon. Bakit? Kasi si Samson may special assignment. Si Samson ay may special na pagtawag. Ibig sabihin, si Samson, mga kapatid, na dapat pinaprioridad ang Diyos, hindi niya prioritize ang Panginoon. Na nung dumating yung babae, yung Delilah, yung asawa niya sa Timna, o yung mga prostitute na nasa kanyang harapan, imbis na yung focus niya ay sa assignment at purpose niya, mas nag-focus siya sa kanyang kahinaan kaysa sa purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. At itong si Delilah, na supposedly, dahil asawa niya naman, supposedly itong si Delilah dapat blessing sa kanyang buhay, itong si Delilah naging idol ng kanyang buhay. Kasi ang mga blessing sa buhay natin, pwedeng maging idolo natin. Ano ibig ko sabihin? Lahat ng bagay na mas matimbang pa sa Diyos, idol ang tawag dyan. Lahat ng bagay na binibigyan natin ng diin, ng bigat, ng higit sa ating Panginoon, could be your idol. And from this story, we can see that Samson's idol was Delilah. Na ang idol ni Samson si Delilah, na si Delilah ang naging prioridad ni Samson, na si Delilah ang naging focus ni Samson, na yung buong devotion ni Samson napunta na lahat kay Delilah, na dapat lahat yon ay para sa ating Panginoon. Kuhang-kuha ni Delilah ang puso ni Samson. At lahat ng bagay na kumukuha ng puso mo aside from God, anything that you love and you focus more than our God, is what we call an idol. So ang tanong ko sa iyo, mga kapatid, do not even answer just for yourself. Ano yung mga Delilah ng iyong buhay? Ano yung mga bagay na mas nauuna pa sa ating Panginoon? It could be your career. It could be your wealth. It could be your health. It could be your church, your ministry. It could be your children, your spouses. Lahat ng bagay na mas nauuna kaysa sa ating panahon na pinagtutuunan natin ng pansin. Na tinawag tayo ng Panginoon na anumang bagay natin gagawin, ay ibigay natin wholeheartedly sa Panginoon, pero ibinibigay natin yung focus, yung devotions sa ibang tao, sa ibang bagay, kumpara sa ating Panginoon. The Bible calls it idolatry. Ano ang sabi ng Bible sa Colossians chapter 3 verse 23? Whatever you do, whatever your task may be, naguhugas ka man ng pinggan, naglalaba ka man, nagtatrabaho ka man, gumagawa ka man ng isang proyekto, anumang bagay na ginagawa mo, work from the soul that is put in your best effort. Ibig sabihin, kung ikaw ay gagawa ng isang bagay, lagyan mo na ng puso. Bigyan mo ng diin. Huwag mong gawin para lang sa sweldo. Gawin mo dahil may purpose ka. Ano sabi ng scripture, paano mangyayari yun? Kasi mahirap naman talagang gawin yung isang bagay, lalo pag ang focus mo lang ay sumweldo ka. May kilala ba kayong ganyan? May mga ka-office mate ba kayo na alas 5 ang labasan, 4:30 pa lang naka-makeup na? Bakit? Wala sa puso. Talaga ang gusto lang nila yung sweldo. Alam niyo kung bakit? Hindi natin sinasabing tamad sila. Wala lang silang sense of purpose. Kasi ang isang taong may sense of purpose, hindi niya namamalaya ng oras. Ang isang taong may sense of purpose, kahit hindi mo siya bayaran doon sa bagay na passionate siya, gagawin niya yun wholeheartedly. At ang sinasabi ng scripture, whatever you do it for the Lord, not for men. You do it enthusiastically for the Lord and not for men. Meaning, nagkakaroon ng sense of purpose ang ating ginagawa. Yan man ay pagbablog, yan man ay paggawa ng isang ng proyekto, yan man ay pagtatrabaho sa isang opisina, yan man ay pagtatrabaho sa isang production company, anumang bagay na ginagawa mo, basta ginagawa mo to para sa Panginoon, hindi sa boss mo, hindi sa magulang mo, hindi lang para kumita ang pamilya mo. When you do it for the glory of God, nagkakaroon ng sense of purpose. Ibig sabihin, napaprioritize mo yung very purpose why you are in that company in the first place. Why are you in that home in the first place? Kasi nakikita mo may purpose ang lahat ng bagay. Meaning, whatever you do, everybody say whatever. Whatever you do it heartedly, wholeheartedly for the glory of our God. Unahin ng Panginoon. Amen? Di ko naman sinasabing kailangan lahat na lang ng bagay. And by the way, when I say prioritize the Lord, I'm not saying prioritize the ministry. Because you can be in a ministry for 10 years and miss Jesus Christ. And I see that happen in real life. Amen? And if we have the capacity to set aside time for the gym, nakakapag-set aside time tayo para sa mga hobbies natin, nakakapagbigay tayo ng oras sa ating mga laro, pero hindi sa ating Panginoon, there must be something wrong. Baka wala tayo dun sa purpose natin. Amen? Na baka kapag may nag-chat sa atin, excited tayo. Alam niyo yung, pag di nyo hawak yung phone, tumunog. Ano ba, naguhugas ka? Sino kaya yung nag-chat na yon? Nakaka-excite kung sino yung nag-chat na yun na parang hindi ka mapakali. Kaya kahit hindi ka pa tapos maghugas, magpupunas ka, just to check, Lazada lang pala.
Amen? And kung gaano tayo ka-excited dun sa nag-notify na hindi natin alam kung anong message, nakakapagtaka na minsan yung message ng Panginoon parang tinatamad tayong buksan, ano? Hindi kayo ito, perfect kayo, hindi kayo nagkakamali. Okay, taga-ibang church ang pinag-uusapan natin dito. Amen? Na yung energy natin, binubuhos natin, kakahabol sa maraming bagay, pero pagdating sa ating Panginoon, parang ayaw natin i-pursue yung purpose ng Panginoon sa ating buhay. Question, gusto niyo ba ang Diyos gumalaw sa iyong pamilya, sa iyong business, sa iyong career, sa iyong buhay? Now, if you want God to move in your life, you cannot just do church as usual. If you really want God to do in your life, you cannot settle for Christianity light. You have to say, Lord, whatever you want me to do, I'm all in. You want me na maging ilaw at asin sa aking kumpanya, sa aking pinagtatrabuhan, wherever I am, Lord, I'm willing. And the light is meant to shine. The salt is meant to be salty. Ang sabi ng scripture, you are the salt and the light. Ang asin dapat maalat, ang ilaw dapat maliwanag. At kapag yung asin nagliwanag at yung ilaw umalat, may problema. Amen? You are the salt. Dapat tanungin mo katabi mo, may alat ka pa ba? Amen? Kailangan may alat tayo. Saan man tayo dali ng ating Panginoon. Amen o ba mga kapatid? Give your best to the Lord. Basta para sa Diyos. Amen? Basta para sa Diyos. Bigay natin yung best natin. After all, sinabi ng Bible, you cannot serve two masters. Now, pansinin nyo for many years, I used to believe na inutusan tayo ng Panginoon na huwag sasamba sa dalawang Diyos. Pero study that statement, you cannot serve two masters. Hindi tayo inutusang huwag sumamba sa dalawang Diyos. Ang sabi ng Lord, hindi pwede. It is an impossibility that you have two gods. Kasi kung sino ang prioritize mo, yun ang Diyos mo. Kung sino ang priorities mo, ibig sabihin, if you love God, you hate the world. If you love the world, you hate God. Hindi siya pwedeng sabay. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Either you are controlled with your flesh or spirit-led. And you cannot be flesh-controlled and spirit-led at the same time. Let me repeat. You cannot be flesh-controlled and spirit-led at the same time. Either you will go through the spirit or go through your flesh. Bahala na kayong mabili kung saan kayo pupunta. It's up to you. Hindi ko kayo pwedeng pilitin. But what I can tell you is this. When you choose Jesus and you choose life, you will never be the same again. You will never be the same again. Amen? Question. Mahal ba ni Samson si Delilah? Malinaw. Talagang humaling si Samson kay Delilah. Pero hindi sinabi ng scripture na si Delilah in love kay Samson. Alam niyo kung bakit? Kasi pag minahal mo yung mundo, hindi ka mamahalin ng mundo pabalik. Walang garantiya na mamahalin ka ng mundo pabalik. Hindi porket inaya mo magkape, mamahalin ka. Lalo na pag in-order nyo decaf. Alam niyo ba yung decaf? Di ka finili. Di ka pinaglaban. Yan na naman kayo. Hindi ka mamahalin ng pabalik ng mundo. Alam mo, pag si Satan ang pinili natin, pag si Satan ang pinili mo, he will always leave you empty and drained. Si Satan, gusto lang niya lagi sipsipan ka ng sipsipan. Pero ang Diyos gusto niya, suplayan ka ng suplayan. Which God do you want to choose? Which God do you want to choose? Amen? Nakakalungkot man po isipin mga kapatid that in 20 years of the ministry, I've seen a lot of people na dating may passion, dating may gigil, dating may gilas, but they lost their appetite for the Lord. Nawala yung panlasa nila, nawala yung gigil nila, nawala yung interest nila sa ating Panginoon. At ang isang taong walang gana, halimbawa ikaw, kapag wala kang gana, madalas sign niya na may sakit ka. In fact, pag may sakit ka, madalas wala kang gana. Sino sa inyo naranasan nyo na nung nagkasakit kayo, walang gana? Kahit ang sarap-sarap ng pagkain. Kahit lagyan ka pa ng rib eye steak, medium well. Right? Kahit lagyan ka ng medium well, rib eye steak, kung may sakit ka, wala kang panlasa. Question, may mali ba sa pagkain? May mali ba sa nagluto? Sino mali? Because you're sick. And when you are sick spiritually, talagang lahat ng bagay na patungkol kay Lord, wala kang gana dyan. You lost your appetite already. In fact, hindi lang nawawala appetite mo, pati appreciation and participation.
You don't appreciate God anymore. You don't participate in whatever God wants to do in your life anymore. Nandun ka pero wala ka dun. You're present but your mind is absent. You're in church for religious duty. But you're not really here to listen. You're not really here to absorb. You're not really here to be changed. Huwag kayo mag-alala, lahat po kayo, perfect kayo. Hindi ko kayo nagkakamali. Lahat po kayo, perfecto kayo. Amen? At kapag pinalitan natin si Lord ng mga Delilah sa ating buhay, doon tayo bumabagsak. Kasi ang purpose ni Delilah, alamin ano ang source ng ating lakas. In fact, nung si Delilah, inatasan ng mga elder ng Philistine na alamin yung lakas ni Samson, ang objective ni Delilah, hindi alamin yung lakas niya. Hindi para isupport yung lakas niya, kundi ang objective ni Delilah, alamin kung saan nanggagaling yung kanyang lakas. Meaning, gustong malaman ni Delilah ano ang kanyang kahinaan. So actually, hindi ko nakukwento, hindi na natin babasahin kasi masyadong mahaba, pero 4 na beses tinangka, at least recorded in the scripture, 4 na beses major na pagtatangka ni Delilah na alamin kung saan nanggagaling yung lakas ni Samson. One day, habang magkasama si Delilah at si Samson, sabi ni Delilah kay Samson, "Sweetheart," sa Bible yung basahin nyo. Sabi niya, by the way, hindi, joke lang. Baka mamaya maniwala kayo. Okay? Sabi niya, "Sweetheart," kasi bayad siya ng 5,500 silver, no? Saan ba nanggagaling yung lakas? Alam niyo, sabi ni Delilah, kung talaga mahal mo ko. Tingin mo, gagamitin talaga nila yan eh. Kung talaga mahal mo ko, sabi niya, kung talaga mahal mo ko, pwede mo ba sabihin sa akin kung saan nanggagaling ang lakas mo at paano ka mabibihag? Tingnan mo yung tanong ni Delilah. Ang tanong niya, paano ka mabibihag? Kung talaga mahal ka niya. Ba't tatanungin ko paano ka mabibihag? Alam mo, ito naman si Samson, dahil in love, although niloko niya lang din, sabi niya, talian mo ko ng 7 yantok. Mawawala ang lakas ko. Kinaumagahan, habang tulog si Samson, ginawa ni Delilah, pinalibutan niya ng 7 yantok, tinawag niya yung mga Philistines para bihagin si Samson. Sumigaw si Delilah, "Samson! Nandiyan na yung mga Philistines!" Alam mo, ang sabi ng scripture, nung nagising si Samson, yung yantok, binali niya na parang sinulid. So obviously, hindi doon galing yung lakas niya. Sabi ni Delilah, "Niloloko mo ko." Totoo, sinabi ng Bible. Sabi ni Delilah, "Niloloko mo ko. Kala ko ba, ang lakas mo pag tinalian ka ng yantok?" Ay, hindi, sabi ni Samson. Yung lakas ko talaga, pag tinalian mo ko ng lubid, hindi ko na kaya yung hindi ko na yung kayang pigtasin. Ewan ko kung pumasok kay Samson. Biruin mo, wala kang ibang pinagsabihan ng yantok. Tapos natalian ka ng yantok, hindi mo pa pinagbintangan si Delilah. Sabi mo sa katabi mo, bulag kasi sa pag-ibig. Ginuhugma kita. Dahil mahal na mahal. Ito naman, sabi ni Samson, "Sige, pag tinalian mo ako ng lubid ng rope, sigurado mawawala lakas ko." Kung kinagabihan, nung natulog si Samson, tinalian siya ni Delilah. Paggising niya, Samson, nandiyan ang mga Philistines." At ano sabi ng scripture, nung nagising si Samson, pinigtas niya yung tali na parang sinulid. Now, kung ikaw si Samson, di ka pa ba maghihinala? Pero mukhang third time is a charm. Ano nangyari? Pagkatapos ito, si Delilah pa may gana magtampo. Sabi niya, "Samson, niloloko mo ko. Kala ko ba pag tinalian ka ng lubid, mawawala yung lakas mo?" Alam mo, sabi ni Samson, "Ay, hindi. Pag tinirintas mo yung buhok ko at itinali mo sa tulos, mawawala ang lakas ko." Ito rin naman si Delilah, paniwalain din. So ginawa niya, pagkagabi, pagtulog ni Samson, tinirintas niya yung buhok ni Samson, tinali niya sa tulos, tapos sumigaw na naman siya, Samson! Ayun na yung mga Philistines!" Ano, paggising ni Samson, tinanggal niya yung tirintas ng kanyang buhok, tinalo niya pa rin yung mga Philistines 3 beses, men. At alam niyo, pagkatapos noon, sabi ng Bible, Judges 16 verse 16, araw-araw niyang inuulit kay Samson hanggang si Samson mainis na kay Delilah. Kasi si Delilah nag, "Samson, di mo ako mahal. Samson, kung talaga mahal mo ako, papatunayan mo sa akin to. Samson, kailangan mong gawin to." May kilala kayong ganyan? Kung talaga mahal mo ako. And for the sake of, I guess, being led by the Lord. Kasi tignan nyo, si Delilah, paulit-ulit niyang tilatalakan si Samson. Hanggang sabi ng scripture, si Samson nainis na.
By the way, I just want to throw in this verse. Walang kinalaman sa ano natin, sa study natin. Pero sabi ng Proverbs 25:24, masarap pang tumira sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasawa mo, asawang madaldal. Check niyo yung Bible. Check nyo! Check nyo. Screenshot. Well, to be fair, hindi naman sinabing lalaki at babae. Kasi may mga lalaki rin namang madaldal, di ba? Sarap picturean, no? Kakanag. Kakanag ni Delilah, kakadaldal ni Delilah, napikon ni si Samson. Ang sabi ng verse 17, finally, everybody say finally. After every day ng persistence si Delilah, finally, shinare ni Samson yung secret sa kanya. Sabi ni Samson, my hair has never been cut. Hindi pa ako nagugupitan ever. For I was dedicated to God as a Nazirite from birth. And if my head were shaved, kung gugupitan mo ang aking buhok, kung kakalbuhin mo ako, my strength would leave me, and I would become as weak as anyone else. So Delilah realized that he had finally told her the truth. So she sent for the Philistine rulers, at sabi niya sa mga Philistines na nagbayad sa kanya ng 5,500 silver, come back one more time. Balik kayo. Last na talaga to. Promise. Sure na talaga ako. For he has finally told me his secret. So the Philistine rulers returned with the money on their hands. Verse 19, watch this. And Delilah lulled Samson to sleep. What? Sinabi mo kay Delilah yung secret mo, tas natulog ka pa sa hita niya? Nagpakanta ka ba sa kanya ng tulog na, baby, na mabait? Hinele niya si Samson to sleep with her head in her lap. And then she called in a man to shave off the 7 locks of his hair. In essence, kinalbo niya si Samson noong time na yon. And in this way, she began to bring him down. And his strength left him. That's the reason why many people think na yung lakas ni Samson nasa buhok. Kasi the moment na ginupit yung buhok ni Samson, nawala yung kanyang lakas. Ano niyo kung bakit? Kasi finally, na-violate niya yung 3 vows. Natutunan natin 2 Sundays ago, humawak siya ng patay, nag-host siya ng beer party, at pangatlo now, she cut her hair. She shaved his hair. So sabi ng verse 21, nakakalungkot, so the Philistines captured Samson and gouged out his eyes. Dinukot nila ang mata ni Samson, 2 yan. And they took him to Gaza where he was bound with bronze chains and forced to grind grain in the prison. Tingnan niyo yung trajectory ng kasalanan. Ang saya niya noong una. May beer party, may prostitute, may babae, may panluloko, may jokes, ang taas. But it did not end that well. Because sin is fun only for a season. But it will end in tragedy and in death. And you can see it here. Sa una, ang saya ni Samson. Sa una, nagpapa-party pa siya. Sa una, ang dami niyang ginawa. But it did not end that way. You know why? Because sin binds and sin blinds. At least in this story, literally. Samson was blinded. At nung ginupit ang kanyang buhok, nagsimula ang kanyang story ng milagro. Ang ending, bulag, nakakulong, nakatali, alipin ng kanyang mga kaaway. Everybody say, oh. Now, the big question is this. The $1 million question is actually this. Sa buhok nga ba talaga galing yung lakas ni Samson? Because if it's not, could it be that it's just a coincidence na nung kinalbo yung buhok ni Samson, ay bigla na lang nawala yung kanyang lakas? And I have a evidence to you kasi alam natin na yung source ng lakas ni Samson is actually linked sa kanyang pagiging Nazirite, which is yung 3 vows. And nung moment na kanyang pinutol yung kanyang buhok, o kinalbo niya ang kanyang buhok, sabi ng scripture, yung kanyang lakas ay nawala sa kanya. But, talaga nga bang galing sa buhok ang kanyang lakas? Let me prove to you na hindi talaga sa buhok ni Samson galing ang kanyang lakas. So para mapatunayan ko ito sa inyo mga kapatid,
Isa-isayin lang natin yung tatlong importanteng senaryo kung saan kitang-kitang malakas si Samson. Naalala niyo 2 Sundays ago? Nung nakasalubong siya ng isang leon, at hinawakan niya lang yung leon, at yung leon ay napatay niya gamit lang ang kanyang kamay, na kung ikaw ang makaka-encounter ng leon, hindi mo hahawakan yun. Ay, kung normal kang tao, ako si Samson, bang! You don't do that, right? So what happened there was actually supernatural. Watch this. Are you ready? Sabi ng Judges 14 verse 5. This is the first scenario. Exhibit A. Samson went down to Timnah together with his father and his mother, and as they approached the vineyards of Timnah, alam niyo yung sinusundan niya yung babae sa Timnah, right? And suddenly, a young lion came roaring toward him. Question, kung kayo ang nasa lagay ni Samson, merong leon na lumalapit sa inyo, what will you do? Hawakan sa leeg. Does it make sense, isn't it? But watch this. Sabi ng verse 6, but the Spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore the lion apart with his bare hands. Tingnan nyo, no? He tore the lion apart with his bare hands. But was it because he was strong? No. Look at this. Because the Spirit of the Lord came powerfully upon him. So it's not because he's strong. It's because the Holy Spirit was upon him. Comprende, mga kapatid? Kaya niya nagawa ito. What else? Another story kung saan si Saul, pinatay yung kanyang asawa at pinatay yung kanyang father-in-law. So sobrang galit niya, amen, kumuha siya ng panga ng donkey, jaw ng donkey, at pinatay niya yung 1,000 Philistines gamit ang jaw ng donkey. Freshly killed. Now, kung ikaw mag-isa ka lang against 1,000, napatay mo sila, malakas hindi? Malakas. Di ba? Magaling. Di ba? Pero tingnan natin what happened there. Is it really because he was strong? Ano sabi ng Judges 15 verse 14? Okay, as Samson arrived in Lehi, the Philistines came shouting in triumph, but the Spirit of the Lord came powerfully upon Samson, and he snapped the ropes on his arms as if they were burnt strands of flax, and as they fell from his wrist. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Verse 15. And then he found the jawbone of a recently killed donkey, and he picked it up and killed 1,000 Philistines with it. Pero paano niya napatay? Is it because he was strong? No. Because the Holy Spirit, the Spirit of the Lord was upon him. So ibig sabihin, yung kapangyarihan ni Samson wala sa buhok. Although yung kanyang power was represented by the hair, pero alam natin, kapag nawala yung buhok, mawawala yung vow. Kapag nawala yung buhok, mawawala siya sa kalooban ng ating Panginoon. Bakit? Kasi kapag nag-ooperate ka outside the will of God, in essence, you are operating outside the power of the Lord. So the moment, mga kapatid, na naka-encounter siya ng trouble, sabi ng Scripture, the Holy Spirit came powerfully upon him. But I know some of you are asking the same question, like me. Pastor, context. Di ba kaya niya napatay yung lion? Papunta siya dun sa asawa niya, gusto niya mapang-asawa sa Timnah, papunta siya sa pagkakasala. Ba't siya sinamahan ng Diyos doon? Tapos ito, yung pinatay niya yung 1,000 Philistines, revenge to. But ina-advocate ba ng Diyos ang revenge? Kala ko ba, vengeance is mine, says the Lord? Bakit? Sa kabila ng kanyang pagkakamali, at sa kabila ng kanyang pettiness and vindicative personality, inalaw pa rin ng Panginoon na bumaba ang Holy Spirit sa kanya, ang Spirit of God, kahit pa nasa gitna siya ng kasalanan. You know why? Because God has a greater purpose. Alam niyo yung greater purpose ng Diyos? Iligtas ang kanyang bansang Israel. Kaya kahit wicked si Samson, for the sake of the chosen nation of Israel, sinet aside ng Panginoon yon because of His grace. Kaya mga kapatid, hindi porket ginagamit ka ng Lord powerfully, ibig sabihin tama ang puso mo sa harapan ng Panginoon. Just because you are leading worship and the Holy Spirit came down, ibig sabihin tama ang ating puso. Masyado lang mahal ng Lord yung mga taong nagbihis at namasahe papunta sa simbahan to hear the Word of God, na hindi isa-sacrifice ng Panginoon yung experience ng mga taong lumalapit sa Kanya at ma-disappoint silang maranasan ng Panginoon dahil may isang tao na sumuway sa ating Panginoon. So just because your ministry is flourishing, just because you are
excelling and succeeding in any ministry that you are right now doesn't mean that your heart is right with the Lord. It's just so happened that God is so gracious and that God is so merciful na minsan inaalaw ng Diyos na hindi na lang isipin yung pagkakamali ng pastor, ng worship leader, o ng mga leader ng simbahan for the sake of the people who wants to experience Jesus in their lives. Kaya huwag tayong maging masyadong confident. Huwag tayong masyadong maging tiwala sa ating mga sarili na porkit bumaba ang Holy Spirit at may mga testimony tayong naririnig ay dahil yun sa ating sariling lakas at dahil yun sa ating sariling galing. No, my friend, it's not your might, it's not your power, but by the Spirit of God, says the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Question. May problema ba si Samson sa lakas? No, malakas si Samson. Ang problema ni Samson, sinabotahe niya yung purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Nag-self-destruct siya. He kept on disobeying the Lord repeatedly. Because he was gusto niya yung sarili niya lang ang masusunod. Hindi niya sinunod ang ating Panginoon. In fact, mga kapatid, meron pang isang incident na ipinakita ni Samson kung gaano siya kalakas. That is actually on the last part of his life. Naalala niyo yung senaryo? Kung saan tinali si Samson sa pagitan ng 2 poste. Ito yung mas kilala sa lahat, ano? Yung nakatali siya sa 2 poste at tinulak niya yung 2 poste at bumagsak yung baong building. Sobrang lakas niya. You know when that incident happened? Kasi madalas pag nag-google kayo at nandun yung picture ni Samson, hindi siya bulag. Pero kung babasahin yung Bible, Judges 16, bulag na siya at that point. Nandun na siya sa poder ng mga Filisteo nung time na yun. He was in chains, nakatali siya. He was blind. He was suffering. He was enslaved. And yet, nung tinulak niya, parang bumalik ba yung lakas ni Samson? Kasi sabi ng scripture, pagkagupit sa kanya ni Delilah, nung nakulong siya sa poder ng mga Philistines, bumalik yung kanyang buhok, tumubo uli. Sabi mo sa katabi mo, babalik yan. Babalik yan. Amen? Bumalik uli. So what really happened there? Now, eto pastor, hindi na siguro Spirit of God to. Kasi tingnan mo, nakatali na, bulag na, pinarusahan na ng Panginoon, and yet, nung tinulak niya, bumagsak pa rin because of his strength. Don't take my word from it. Read the Bible. Ano sabi ng Judges 16 verse 27? This is what happened. Sa huling hininga ni Samson, ito ang nangyari. Now the temple was completely filled with people. All the Philistine rulers were there. And there were about 3,000 men and women on the roof who were watching as Samson amused them. So tinawag nila si Samson para paglaruan. Tinawag nila si Samson para aliwin mo kami, Samson. Kasi nga si Samson alipin. Si Samson nakatali, nakakadena. Si Samson ay bulag. Verse 28. Then, Samson prayed to the Lord. Now, maybe I'm wrong, but I checked at least 3 times. Binasa ko ulit yung story ni Samson from Judges 13 to 16. I'm trying to find out, meron bang instance from Judges 13 to 16 na nanalangin si Samson kay Lord? Wala. Ito lang. Kung kailan nasa dulo na siya ng kanyang buhay, doon lang siya tumawag sa Panginoon. And I find it fascinating na napakaraming tao, kung kailan nandun na sila sa dulo ng kanilang buhay, tsaka sila tatawag sa Panginoon for help. And si Samson, at the end of his life, tumawag siya sa Panginoon. Sabi niya, Sovereign Lord, remember me again. Oh God, please strengthen me. Just one more time. With one blow, let me pay back the Philistines for the loss of my 2 eyes. Then Samson put his hands on 2 center pillars. Look at me. Remember this. Remember this pose. Samson, ano sabi ng scripture? Put his hands on 2 center pillars that held up on the building, pushing against them with both hands. Verse 30. And he prayed, Lord, let me die with the Philistines. And the temple crashed down on the Philistine rulers and all the people. So he killed more people when he died that day than he had during his entire lifetime. Did you get it? No. That last part. Ang sabi ng last part, he killed more people that day, nung tinulak niya yung poste, than he had during his entire lifetime. Did you get it? One more time. Ang sabi ng scripture, he killed more people when he died that day
comparing sa lahat ng napatay niya in all his lifetime. Get it? No? Mas marami siyang napatay nung day na tumawag siya kay Lord. Kung ikukumpara sa lahat ng human efforts niya for 20 years. Bakit? Kasi iba yung Stephen na may Diyos sa Stephen na walang Diyos. Kahit na pagsikapan ko ng 10 years ang ministry with my human efforts, I cannot do what God can do in 1 month with God on my hands, with God on my life. Kung kasama mo ang ating Panginoon, you can do something that you've never done before. Notice, no? Si Samson nanalangin siya but not until his last moments. Sa kanyang huling hininga, he prayed. And God, by His grace, tingnan nyo, no? Matimbang pa rin talaga sa Panginoon yung kanyang ultimate purpose. Ano nga yung ultimate purpose niya? To deliver the nation against the Philistines. Na kahit na si Samson enslaved, bulag, nakakadena in chains. Pinili ng Panginoon ma-serve yung purpose niya. Dahil kay Samson, kahit si Samson sinabi niya na, Lord, remember me one last time. I want my strength back. Ibalik niyo po yung lakas ko. And as I close today, I want to encourage all of you, mag-ingat tayo sa Samson syndrome. Ano yung Samson syndrome? Yung inaakala natin na kaya tayo successful dahil sa ating buhok. Na kaya tayo wealthy dahil sa ating buhok. Na kaya tayo pinagpala dahil sa ating edukasyon. Na kaya tayo blessed dahil sa ating mga experiences. Na kaya tayo may mga accomplishment dahil sa mga Christian commitments natin. Na lagi tayo nagsisimba, araw-araw tayo nagbabasa ng Bible, araw-araw tayo nananalangin. Na kaya tayo influential dahil sa dami ng zero natin sa bank account. Na kaya tayo may mga connection sa ibang tao kasi may position sa gobyerno ang ating mga kilala. That is a Samson syndrome. Na inaakala natin na dahil sa ating lakas, na dahil sa ating energy, dahil sa ating accomplishment, dahil sa ating mga human efforts kung bakit tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Always remember, Samson, yes, was strong, but it was dependent on his vow. He is only as strong as his vow. Pero dahil hindi niya tinupad ang kanyang vow, kinuha ng Panginoon ang kanyang presensya, but by His grace, doon sa kanyang huling hininga, nung tinawag niya ang ating Panginoon, hindi siya pinabayaan ng Panginoon, hindi siya kinalimutan ng ating Panginoon. That's how gracious, that's how merciful your God is. That despite of our weaknesses, despite of our limitations, sa kabila ng ating pagkukulang at pagkalimot sa ating Panginoon, kung tatawag tayo sa ating Panginoon, hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. So I want you to look back. Tingin ka ulit sa nakaraan ng iyong buhay, all the things that you have done, na alam mong mali sa harapan ng Panginoon. And with me, sabay-sabay tayong lumingon sa ating likuran at tignan natin yung mga bagay at mga bagay na ginawa natin na alam nating mali sa harapan ng Panginoon. And yet, He graciously rescued us. He graciously saved us. And He graciously gave His forgiveness. That there is now therefore no condemnation for those who are in Christ. That you are not righteous based on what you do. You are righteous based on who He is in your life. That we are the righteousness of God in Christ. Tanungin mo ang sarili mo, oo nga no, saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nakalimot? Saan ko ba nakakalimutan tumawag sa ating Panginoon? At katulad ni Samson, I want to encourage you today, tumawag ka rin sa Panginoon. At sabihin mo kay Lord yung sinabi na Samson, Lord, remember me again. Lord, bring back my hair. Bring back my strength. Lord, remember me again. Ibalik niyo po yung passion ko sa paglilingkod. Ibalik niyo po yung puso ko para sa gawain mo, Panginoon. Lord, ibalik niyo po ako sa aking joy. Ibalik mo yung sanity ko, Lord. Ibalik mo yung kapayapaan ko, Lord. I don't know kung saang area ng buhay ko na miss o nakalimutan. But Lord, I'm here and calling you one last time and saying, Lord, I need it back. I want my peace back. I want my joy back. Lord, tulungan mo ako na yung self-control ko bumalik, yung wisdom ko bumalik, yung strength ko, and allow me to finish how I started. Huwag mo hayaan na magsimula akong malakas, pero mag-end akong bulag at nakatali at alipin at pinagtatawanan at kinukutsa na, Lord, bring me back. Ibalik niyo po ako sa aking sinimulan.
And I don't know who is this for. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, kapatid, kung tatawag ka sa Diyos ngayon, it's not too late for you to cry out to God. It's not too late for you to change your life. It's not too late for you para baguhin ang takbo ng iyong buhay. Laging may tsansa ang Panginoon na ibinibigay sa lahat ng taong nagkukulang sa Kanya. Kaya kung tayo lalapit sa Panginoon, kung tayo ay dudulog sa ating Panginoon ngayon, Lord, allow me to finish as a winner, not as a loser. And you may feel like you are losing right now, but the game is not over yet. It's not over yet. You know why? Katulad ng basketball, kapag halftime na, kahit tambak ka pa ng 26, ang halftime is a time for you to reassess. Ang halftime is a way for you to re-strategize. At hindi porket tambak ka ng halftime, tapos na ang laban. You can always go back for the next 2 chapters of your life. At hindi ibig sabihin hindi naging maganda ang ating simula, at hindi ibig sabihin naging hindi maganda ang takbo ng ating buhay for the past 2 years, ay wala ng pag-asa na baguhin ng Panginoon ang ating buhay. Kahit natalo ka sa halftime, it doesn't mean you are losing in the finals. Hanggat buhay ka pa, kapatid, hanggat may pulso ka pa, may purpose pa ang Panginoon sa iyong buhay. Hanggat may hininga pa tayo, the game is still on. The clock is ticking, but the game is still on. It's not the right time. There's no such thing as the right time to quit. There's always the right time to pursue and to head on and to walk in the purposes of God in your life. Kasi alam niyo mga kapatid, I was asking myself, Lord, pangit naman ang story nito. Biruin mo, napatay niya nga yung mga Israelites, pero ang ganda na simula ni Samson. He started with favor. He ended up blind, in chains, pinagtatawanan, I don't want my life to end like this, Lord. I want to finish strong. But you know what? Listen to me. Fasten your seatbelt. God reminded me. The story of Samson was not finished. Because 2,000 years ago, somebody came. Like Samson. He came miraculously through a virgin birth. Somebody came like Samson, that he has an incredible strength. Somebody came 2,000 years ago, katulad ni Samson, binitray din siya, inalipusta, pinagtawanan, kinutya ng ibang tao. Hindi tapos ang storya ni Samson kasi 2,000 years ago, habang si Samson sa Old Testament, nung tinulak niya yung 2 poste at the end of his life, 2,000 years ago, somebody came by the name of Jesus Christ, who stretched out his hand at the cross to say, it is done. It is finished. It is accomplished. What Samson did not finish, Jesus said, it is done. It is finished. It is done. It is accomplished. Samson was a Nazirite. Jesus is from Nazareth. And Jesus came to finish what Samson has started. Alam nyo, no, ang ating Panginoong Yesus ay naka-crucify sa krus ng Kalbaryo for 6 hours. Habang pinagtatawanan siya ng lahat, sinusuntok siya ng tao, dinuduraan ng mga Roman soldiers. Jesus hung on the cross for 6 hours from 9 a.m. to 3 p.m. And he looked like defeated. But what they don't know, he may look like defeated, but Jesus defeated the enemy when he died on the cross for you and for me. Don't you ever forget that. Hindi man tayo naging kasing righteous ng buhay ng mga biblical heroes natin. Maaring ang buhay natin ay parang buhay ni Samson, na paulit-ulit tayong sumusuway, paulit-ulit tayong lumalabag, paulit-ulit nating hindi pinapansin ang utos ng ating Panginoon. Maraming salamat sa grasya at awa ng ating Panginoong Yesus na binayaran ni Jesus Christ yung hindi mo kayang bayaran, na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. And just like Samson, Jesus Christ went at the cross, died for your sin, so that you and I will be forgiven. So that this Samson syndrome will not have enough power to hold you anymore. Because alam natin that through Jesus Christ, it is done. It is done. Every head bow, every eye closed all across this place. Hindi ko alam kung sinong kinakausap ng Panginoon, pero sinasabi ng Lord sa iyo,
that your history is not your destiny. Your past doesn't have to define your future. If you're still alive, the game's still on. It's not too late for you to call on Jesus Christ and ask for forgiveness. To call on Jesus Christ and ask for help. Just like Samson, God, we are coming to you right now. And we are saying, Lord, remember us again. Alalahanin mo kaming uli. Bring back the hair. Bring back the anointing. We want our joy back. We want our peace back. We want you back in our lives. Father, we know we are not qualified. We are weak. We are limited. But worthy is you. Worthy are you, God. For you're worthy of all our praises. And you deserve the glory and the honor for all the great things that you have done. So yes, be with us. May your forgiveness be the center of our emotions today. Remind us that because of what you've done, because of your arms stretched wide, we are redeemed and forgiven. Remember us again. We need you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Everybody shout, amen. Amen. Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.